Oh, Dr. Love. Kaibigan, lahat ng problema ay may solusyon. Pag-usapan natin. Ikwento mo kay Dr. Love. Ano ba ang reseta mo? Oh, Dr. Love. Ano ang aking gagawin? Magandang araw sa inyo. Ito po si Brother June Banaag and welcome back sa ating bagong programang kinagigiliwan ng marami. No? Itong programang napakaraming reaksyon kaagad, napakaraming comments ang ating tinanggap sa ating Facebook page ng programang ito. Ito po ang Ikwento Mo kay Dr. Love. Sa programang ito, tatalakayin po natin ang iba't ibang mga suliranin ng buhay, suliranin ng pakikipagrelasyon, suliranin ng pakikipagrelasyon sa buong pamilya at ang ating mga kaibigan. Ang lahat ng ito ay bibigyan daan po natin sa ating programa. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lamang pong pasalamatan ng napakaraming mga followers ng Ikwento Mo kay Dr. Love na nag-react sa ating unang episode. Sana po naibigan niyo yung unang episode natin. Very interesting. Kung mababalikan po natin, ay ito yung kasaysayan ng isang babae na nalaman niya na ang kanyang asawa ay nakarelasyon ng kanyang kapatid. In other words, ang kabit ng kanyang asawa ay ang kanyang sariling kapatid. At pagkatapos, ito pa masakit, nahawa pa siya ng HIV buhat dun sa kanyang asawa. Well, nagkaroon ng kaso ang asawa niya at nasentensya siya ng reklusyon perpetua. Pag ganyang klase ang asawa mo, ipagpasalamat mo sa Diyos at nawala na sa buhay mo. Di ba? Bueno, sa ating susunod na episode, ang pangalawang episode natin, napakaganda po ang kasaysayang ito. Very interesting. Nakakita na ba kayo ng mag-asawa na magkaiba ng relihiyon pero nagsasama sa isang bubong? Paano ang ginagawa ng mga mag-asawang ito na nagiging harmonious pa rin ang kanilang relasyon sa pagkakaiba ng kanilang relihiyon? Now, kadalasan po ay hindi nagkakasundo ang mga mag-asawang ito. No? At ito ang ating tatalakayin sapagkat tumanggap tayo ng isang liham kasaysayan buhat po sa isa sa ating mga followers, si Amor ng Pasay City. Tutunghayan po natin ang kanyang kasaysayan, samantala naisamin ko yung aniyahan po na sakaling merong kayong suliranin or mga kasaysayan ng buhay na sa palagay po ninyo ay magbibigay ng inspirasyon sa ating mga followers, maaari po kayo magpadala ng liham kasaysayan sa ating programa. Maaari po ninyong i-email ang inyong liham kasaysayan. Ang ating email address, makikita niyo po sa screen ng inyong mga television. Ang ating email address ay ikwentomo kay drlove@gmail.com. Ikwentomo kay drlove@gmail.com. Mapapanood din po ninyo ang ating iba't ibang episodes sa ating pong official Facebook page ng Ikwento Mo kay Dr. Love at sa ating YouTube channel. Magbabalik po ang programang ito at sa ating pagbabalik, tunghayan natin ang liham kasaysayan ni Amor. Ikwento mo kay Dr. Love. Ikwento mo kay Dr. Love. May lunas ang sugat mo. May liwanag sa dulo. Maraming salamat. Nagbabalik po ang ating Ikwento Mo kay Dr. Love. Ating tunghayan ngayon ang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Amor ng Pasay City. Narito ang kanyang kasaysayan. Dear Dr. Love, magandang araw sa inyo. Isa po akong 34 anyos na misis at nais ko pong itago ang aking tunay na pangalan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Amor. 7 taon na po kaming kasal ng aking asawa
At meron kaming 2 anak. Nung magkasintahan pa lamang kami, alam na naming magkaiba kami ng relihiyon. Akala namin noon ay sapat na ang pagmamahalan para malampasan ang anumang pagkakaiba. Sa unang 2 taon ng aming pagsasama ay maayos naman po ang lahat. Pareho naming nirerespeto ang paniniwala sa isa't isa. Ngunit habang tumatagal, lalo nang nagkaroon kami ng 2 anak, doon na nagsimulang lumaki ang aming hindi pagkakaunawaan. Gusto ng asawa ko na sa relihiyon niya lumaki ang aming anak. Gusto naman ng pamilya ko na ipakilala ko rin sa kanila ang aming pananampalataya. Pareho kaming may magandang intensyon. Pero sa halip na magkaisa, lalo kaming napapalayo sa isa't isa. Tuwing may okasyon o pagsamba, nagkakaroon ng pagtatalo kung saan dapat sumama ang mga bata. Minsan, pati mga biyenan namin, nakikialam na sa problema naming mag-asawa. May mga pagkakataon pang sinasabihan ako na kung mahal ko raw ang asawa ko, dapat daw akong magpalit ng relihiyon. Ang pamilya ko naman po ay nagsasabing ako ang nagtataksil sa aming pananampalataya kapag ginawa ko yun. Dahil dito, halos gabi-gabi, nagtatalo kami. Minsan ay hindi kami nag-uusap ng ilang araw kahit nasa isang bahay lang kami. Ang masakit po nito, Dr. Love, napapansin po namin na natatakot ang mga anak namin kapag nagtataas sa kami ng boses sa isa't isa. Dr. Love, mahal ko ang asawa ko. Nakikita ko ring mahal niya kami. Hindi naman tungkol sa pera, bisyo o pagtataksil ang problema namin. Ang ugat ng lahat ay ang magkaiba naming paniniwala at ang impluensya ng aming pamilya. Dr. Love, gusto ko pong malaman kung paano namin maibabalik ang respeto sa isa't isa nang hindi namin kinakailangang talikuran ang aming paniniwala. Posible pa po bang magkaroon ng masayang pamilya kahit magkaiba ang aming relihiyon na mag-asawa? Paano po namin mapuprotektahan ang aming mga anak upang hindi sila lumaking dala ang sama ng loob na nakikita nila sa aming mag-asawa? Umaasa po kung mabibigyan ninyo kami ng payo bago tuluyang masira ang aming pamilya. Maraming salamat po. Umaasa at lubos na gumagalang Amor ng Pasay City. Magbabalik po tayo at tutunghayan natin ang kanyang kasaysayan, bigyan natin ng opinyon, at kung sakaling may komento po kayo sa kasaysayan, mayroon kayong opinyon sa kasaysayan ni Amor, kung ano man ang masasabi niyo, pwede po ninyong i-post ang inyong komentaryo sa ating official page ng Ikwento Mo kay Dr. Love sa ating pagbabalik. Oh, Dr. Love. Kaibigan, lahat ng problema ay may solusyon. Pag-usapan natin. Ikwento mo kay Dr. Love. Ano ba ang reseta mo? Oh, Dr. Love. Balikan po natin ang kasaysayan nitong si Amor ng Pasay City. Si Amor ay may pamilya na, may mga anak, may asawa. Siyempre, ang problema, magkaiba ang kanilang relihiyon. Nagsisimula na ang problema, nagsisimula ng hindi pagkakaunawaan, nagsisimula na ang pakikialam ng kanilang immediate families. Now, Amor, maraming salamat sa pagtitiwala mo sa ating programa. Sana ay bago matapos ang programang ito ay magkaroon ng linaw ang lahat. Ang Diyos ay nilikha ang bawat isa.
Nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, kung babalikan natin sa Genesis, Dr. Lovers, nilikha ng Diyos ang babae at ang lalaki. Well, initially, nilikha niya ang lalaki. Pero nakita niyang malungkot si Adan, kaya pinatulog niya at buhat sa tadyang ni Adan ay gumawa siya ng isang babae. Ang role ng babae is to complement the husband. Magko-complement sila. Kailangan ng babae ang lalaki, kailangan din ng lalaki ang babae. Now, sa Liham mo Amor, sinabi mo na sa mga unang panahon ng inyong pagsasama ng mag-asawa, ay nagkakasundo kayo. At maganda naman ang takbo ng inyong pamilya, bagamat alam ninyo na magkaiba ang inyong relihiyon. At ito ang madalas kong naikukwento at naipapayo sa ating mga tagapakinig. Although, alam natin na hindi po natin madidiktahan ang pag-ibig, kung kailan tayo iibig, pero mas makabubuti sana sa isang couple, sa mga magnobyo, mas makabubuti sana kung iisa ang inyong pananampalataya. Now, pansinin natin sa unang buwan ng unang taon ng kanilang pagsasama, nagkakasundo sila. Bakit ngayon hindi na sila magkasundo? Kung kailan tumagal ang kanilang relasyon at saka hindi sila magkasundo, nagbabangayan sila ngayon. Nakita nila ang pangangailangan ng bawat isa na makilala ang kanilang Diyos. Ang Diyos ng pag-ibig. Pero, bakit nagsisimula na mag-away na sila? Ito po ang dahilan. Ang kawalan ng respeto. Nung mga unang taon ng kanilang pagsasama, nandoon ang respeto. Pero, nang nagtagal na, nawala ng respeto sa isa't isa at naging demanding na ang lalaki. Sa aking palagay, yung iyong asawa, Amor, ay kaanib ng isang sekta ng pananampalataya na itinatag ng aking lolo. Kasi ang nagtatag ng pananampalatayang yan o ng sektang yan ay uncle ng aking tatay. So, kilala namin ang pamilya nila. Although, matagal na kaming hindi nagkakausap, nagkikita-kita. Pero ito ay itinatag ng isang Pilipino. Hindi katulad ng simbahang Katoliko na itinatag ng Panginoong Jesucristo. Doon nagkakaroon ng pagkakaiba. Ganun pa man, may kaibahan man ng turo, may kaibahan man ng kultura, may kaibahan man ng tradisyon kung ang dalawang nagmamahalan ay marunong magbigayan at marunong rumespeto sa isa't isa, hindi kayo mag-aaway. Ang katotohanan niyan, kung ang Diyos ay nasa inyo at nasa gitna ng inyong pagsasama ang Diyos, ito ay Diyos ng pag-ibig. Ito ay Diyos ng pagmamahalan. Ito ay ang Diyos ng pagbibigayan. Nangangahulugan, nawawala ang Diyos because pride begins to seep in your relationship. Dito nawawala ang isang kapayapaan at magsisimula ang isang giyera sa isang pamilya. Lalo na at nakikialam ang inyong mga mahal sa buhay. Ang mga biyanan ay nakikialam at ang gusto ng biyanan, talikuran mo ng pananampalataya mo at sumama ka na lamang sa aking anak. So, wala ding respeto ang biyanan mo sa iyo. Ang mga anak mo ang magiging problema. So, anong solusyon? Una, ibalik natin ang respeto. Kailangang mag-usap kayong mag-asawa at bigyan ninyo ng pagkakataon. Kung ako ang tatanungin nyo, okay, since mga bata pa naman yan, yung mga anak ninyo, pwedeng minsan ay umattend ng pagsamba sa kapilya ng iyong asawa. Pero bibigyan din ng pagkakataon na magsimba sa simbahang Katoliko until such time na makapag-decide ang mga bata kung anong uri ng pananampalataya
ang kanilang isa sa buhay. Ang aking masasabi sa iyo, Amor, kailangang malaman mo kung ano ang doktrina ng iyong simbahan. Ano ang doktrina at fundasyon ng iyong pananampalataya. Kung wala kang nalalaman sa doktrina ng iyong simbahan, baka isang araw ay kasama ka na niyang sumasamba. Maraming salamat sa iyo at sana ay dalangin ko ay magkaroon ng kapayapaan ng inyong pamilya at mabalik ang respeto sa isa't isa. Sakali man po, Dr. Lovers, na meron kayong masasabi o maikukwento anumang opinyon na inyong gustong sabihin sa kasaysayang ito ni Amor, maaari kayong magpadala ng inyong komentaryo, ng inyong opinyon. Pwede po ninyong ipadala yan sa comment section ng official page ng Ikwento Mo kay Dr. Love. Maaari din po kayong magpadala ng ating liham kasaysayan sa ating email address. Ang ating email address, ikwentomo kay drlove@gmail.com. Muli, ito po ang inyong lingkod, Brother June Banaag, OP. Magandang araw sa inyong lahat. O Dr. Love, tulungan niyo po ako. O Dr. Love, ano ba ang reseta mo? O Dr. Love, ano ang aking gagawin? Ubus ang yakapsul, wala pang kispirin.